Hi MCH Stories, just call me Abby, 36 years old, married and kasalukuyang nakatira in Region 7, Visayas. Isa akong teacher sa public school and I have been in the public school for almost 10 years na din. Matagal ko na sanang gusto ma-share itong aking experience sa mga online lending apps para na din magbigay awareness at di na mangyari sa iba. Sa ilang years ko ng pagiging teacher, di talaga maiwasan na maka-experience sa mga panahong susubukin ang buong pagkatao mo dahil sa mga problema. Isa na ako doon, way back 2020, nung pandemic, grabe ang hirap na dinanas ko specifically sa pinansyal. Ang trabaho ng asawa ko is nasa construction, at alam naman nating lahat na hindi araw-araw ang projects na meron kaya minsan may trabaho, kadalasan wala. Ako ang primary breadwinner ng family namin. Sa kasagsagan ng pandemic, aminado akong naubusan ako ng resources kaya naghanap ako online ng mga pwedeng gawing sidelines. Sa panagalang paghahanap, nag-pop up yung ads ng isang online lending app. Na-curious ako, kaya sinubukan kong mag-install, yun ang simula ng tuloy-tuloy na hirap at pagkabaon ko sa utang. Nung una, nakakabayad pa naman ako kasi nga di pa ganun kadami, kaso nung lumaon, dumami ng dumami ang mga apps at syempre lumobo din naman ang interest at bayarin. Don't judge me, hindi po ako ang klase ng tao na maluho, talagang sa pamilya ko lahat na pupunta sa pag-araw-araw na konsumo at gastusin sa bahay, bills, kuryente at pamasahe ko sa pagpunta sa trabaho kasi nga na-assign ako sa medyo malayo. Fast forward 2022 to 2023, yun yung mga taon na sobrang stress ako dahil nahihirapan na akong makabayad sa lahat ng mga online utang ko. Grabe din ang harassment na natatanggap ko sa tuwing araw na ng singilan. Kapag hindi kasi ka nakapagbayad agad, maraming agent ang tatawag ng sunod-sunod. Grabe doon talaga ako nalugmok at na-stress, nagka-anxiety din ako di na ako makatulog sa gabi. Sa mga panahong yun, di na ako lumalabas ng bahay kasi na-stress nga ako. Nagsisi ako na nagpa-tempt akong mangutang sa mga online lending na ang tubo sa mga capital is times 10 yung iba. Pero yun nga, nasa huli naman lahat ng pagsisisi. Alam ko na kasalanan ko din kung bakit ako nalugmok doon sa utang na halos interest na lang talaga ang papatay sayo. Doon na kasi papasok ang tapal system kung saan, maghahiram ka sa iba para matapal mo yung bayarin mo sa isang app, kaya cycle na yan. Dami kong sakit na nakuha dahil sa pagka-stress ko na yan. May time pa nang ana magtawag at message yung mga agent sa kapamilya mo at mga co-workers mo. Nag-post pa sa page ng school naming. Sobrang nakakahiya pero kung alam lang nila kadalasan bayad na ang capital pero sa interest babalik-balikan kanila lalo pa at alam nilang teacher katakot kang di magbayad. Fast forward 2024, binayaran ko talaga almost 75% ng mga apps na yon, mabuti na lang at may mga kapatid akong ready always to help me. Mula nun, nag-promise ako sa sarili ko na hinding-hindi na talaga manggit-ngutang sa mga online lending app na yan kung gusto mo ng katahimikan. As of the present, may mga utang pa din naman pero di na doon sa mga batugang online lending na yan. That was my nightmare talaga. Ngayon ko lang din nalaman na hindi lang naman pala ako nag-iisa kasi madami din palang teachers na katulad ko din ang experience. May friend ako na teacher din siya ngayon din naka-experience doon as na-experience ko dati. Wala din naman akong pera maitutulong sa kanya kundi advice na lang kung paano makasurvive. Honestly, hindi ko alam kung paano ko na-survive ang mga years na yun. Isa lang ang sure ako, hindi ako pinabayaan ng Diyos at ng pamilya ko. Kaya lesson learned, kahit magdildil kayo ng asin, wag na wag kayong sumubok sa mga online lending app kung ayaw nyo na masaira yung mga buhay ninyo.